Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Hello mga kanutrisyon, isang masustansyang Miyerkules ng hapon muli sa inyong lahat at magkakasama na naman tayo ngayong hapon para po sa panibagong linggo ng mga chikahan, kwentuhan at usapin on all things about nutrition. Kaya simulan na po natin ang nag-iisang paborito niyong programa tuwing Miyerkules ng hapon. Walang iba kundi ang One Nutrition, One Nation radio program. At ako po ang inyong host para sa hapong ito, Jomay Tonggol po ng National Nutrition Council. Tayo pa rin po ay napapakinggan sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman I'm sure saan man kayo naroroon, sigurado kami na lagi kayong updated sa latest happening tungkol po sa nutrisyon. Handa na ba kayo para sa ating topics ngayong hapon mga kanutrisyon? Mamaya po sa technical segment ay makakasama po natin ang isang subject expert mula po sa Institute of Human Nutrition and Food ng University of the Philippines, Los Baños, para ipaliwanag po sa atin ang papel at connection po ng wastong nutrisyon sa ating mental health. Abangan po natin yan mamaya. Para naman po sa Nutrition Update segment, tututukan naman po natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa po ng isa po nating invited organization, NGO po siya. Kaya mamaya abangan nyo po yan sa Nutrition Update segment. Gagabayan naman tayo ng mga tamang habit na dapat isabuhay. Mamaya naman po yan sa Nutrition Habit for Life segment. At syempre, hindi po mawawala para po sa mga mahihilig magluto at kumain. May baon po na masarap at masustansyang recipe. Si Recipe Princess Laika Lagunero. Mamaya rin po yan. At kung may katanungan kayo tungkol sa nutrisyon, sasagutin natin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Kaya mag-comment lamang po kayo sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program at sa Facebook page po ng inyong Nutri-Eskwela Radio Station upang mabigyan linaw ang inyo pong mga katanungan. Kaya stay tuned. Nako, siksik po na naman tayo ngayong Miyerkules ng hapon at susunod na po ang nutrition updates pagkatapos po ng ilang mensahe. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. We're back dito po sa One Nutrition, One Nation Radio Program. Ano nga ba ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano mga programang pang-nutrisyon na kasalukuyan na umiiral sa ating bansa? Ayan po, sama-sama po nating aalamin yan dito sa ating segment, ang Nutrition Updates. And we're very happy dahil makakasama natin ngayong hapon si Dr. Luz Uti Escobil. Siya po ang Country Program Manager ng Vitamin Angel Alliance Incorporated or Vitamin Angels for short, upang magbahagi sa atin ng update tungkol po sa mga programa at proyekto nila para matugunan po ang micronutrient deficiency sa ating bansa. Kaya huwag na po natin patagalin pa. Good afternoon, Doc Uti, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang hapon din po. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ito na makasama sa inyong radio program.
Okay, simulan na natin, Doc Oti. Bago po ang lahat, ipakilala niyo po muna ang inyong organisasyon sa ating mga tagapakinig. Ano po ba ang mandato at objectives ng Vitamin Angels? Okay po. Ang Vitamin Angels po ay isang public health, non-profit or non-government organization. No? Naglalayon po kami na makatulong na mapabuti ang kalagayan ng nutrisyon ng mga kababaihan at mga children under 5 years old globally and of course especially in the Philippines po. Ang goal po namin ay makapag-provide ng access sa mga evidence-based nutrition interventions para po sa mga underserved at saka nutritionally vulnerable populations, at yun nga po ang mga women and also children under 5 years old. Okay, so napakagandang layunin po talaga, Doc Oti. Let's key into the nutrition programs na meron po kayo. Ano-ano po ba yung mga nakalatag na proyekto or programa along nutrition para matugunan po ang iba't ibang micronutrient deficiencies ng ating kababayan? Kanina po nabanggit nyo na ang inyong pangunahing program participants ay yung vulnerable groups kagaya po ng mga kababaihan at mga batang under 5 years old. No? Aside po doon sa programa, paki-mention nyo na din po, Doc Oti, saan po ba nag-ooperate or sino-sino po ang inyong mga partner LGUs? Okay, thank you for that question po. Gusto ko, bago po sagutin yung mga tanong, gusto ko rin pong idagdag na ang aming model po para maisagawa ang aming mandato ay sa pamagitan din ng pakikipag-partner nga po sa iba pang non-government or non-profit organizations and also government, particularly local government units. So the model is through a grant po. Ang mga NGOs at saka local government units po ay nag-a-apply for a grant of a 1-year supply of vitamin A and also pampurga for children under 5 years old, and also multiple micronutrient supplements for pregnant women, or simply put po yung prenatal vitamins. We know that what's currently being given po sa mga health centers po ay yung iron and folic acid. Pero naghahanda po ang Department of Health na mag-shift po to giving MMS or multiple micronutrient supplements or prenatal vitamins na naglalaman din po ng iron and folic acid para sa mga buntis. So ang Vitamin Angels po ay kapartner ng Department of Health para maisagawa po ito. Medyo nauna lang po tayo ng konti kasi nga po may mga partnership na kami with other NGOs and governments. So yun po yung mga key nutrition interventions na sinusuportahan po namin, and currently po sinisimulan din po namin ang pagpasok sa pag-promote ng optimal maternal, infant, and young child nutrition behaviors, particularly po ang exclusive breastfeeding and complementary feeding. Ayun. Ang aming mga partners po ay all over the Philippines po. Currently, we have partners in 47 provinces, and doon sa 47 provinces ngayon, 378 na munisipyo at mga syudad po. So dahil nga po by grant application, hindi naman po kami mismo yung pumipili kung sino po yung mag-apply ng grant at mag-meet ng qualifications, ina-awardan po namin ng grant. But of course, in the recent years, we have been trying to be more strategic to focus po na makapag-mobilize ng partners doon sa mga priority areas po na nakasaad sa ating PIPAN. So mas mayroon na pong mas mayroon ng kumbaga prioritization na sana magbibigay tayo ng grant doon sa mga mas in need, kumbaga tawag nga nila mas in need ng mga LGUs na siguro po kulang yung kanilang pondo doon sa mga nabanggit ninyong supplements. So kaya pala Vitamin Angels Doc Oti, hulog kayo ng langit para sa ating mga in need na LGUs, and syempre ang mas nakikinabang po talaga yung ating mga kababaihan at yung ating mga kabataan. So Doc Oti, sa mga na-mention nyo po na mga programa o mga proyekto, paano nyo po sinasagawa yung
monitoring and evaluation ng mga programa ninyo. Meron po ba kayong purposive na, kunyari po, annually ba, yung mga staff po ba ninyo ay pumupunta doon sa mga partner LGUs ninyo or yung mga partner NGOs para i-assess kung effective ba ito or saan ba tayo dapat pa mag-adjust, mga ganun po, Doc Oti? Yes po, maraming salamat po sa tanong na yan. With regard to monitor and evaluation po, first of all, yung sa reporting system po, yung aming mga program partners are required to submit reports twice a year po. Yung 6-month check-in report po natin, nagbibigay po sila ng information tungkol sa kanilang inventory status at saka po yung how the first round of distribution, particularly po ng vitamin A and deworming ay naganap, kung may mga concerns sila, mga issues and all that, para po maka-assist rin po kami or to also direct them to the proper technical support, And then, we require din po yung annual report kung saan doon po mas detalyado nilang naikukwento yung mga kaganapan doon sa pagbibigay ng vitamin A, pagpupurga, at saka yung MMS po for pregnant women. Doon po nadedetalye yung mga beneficiaries na naaabot with these nutrition interventions. Kinukwento rin po nila doon sa report kung twice a year ba yung supplementation and deworming na nagagawa. We want to confirm kung yung talagang intended na priority groups ang nakatatanggap, and also if there are other operational concerns na meron sila. In terms of monitoring po, every year we conduct monitoring of organizations for partners namin na randomly selected. So ang basis po karaniwan ay one, dapat they had a previous grant with us the previous year. Tapos po ay nakakategorize po sila whether malaki yung grant or maliit yung grant. Tapos kumukuha po, parang random sampling po from those different categories. Tapos po nagko-coordinate kami with them to visit them. We observe an actual vitamin A supplementation activity or a deworming activity or yung pagbibigay po ng prenatal vitamins. Ang purpose po nito ay para matiyak na ang pag-deliver ng mga serbisyong ito ay naaayon dun sa technical guidance ng Department of Health, dun sa WHO and also Vitamin Angels. Na nakaayon naman po dun sa, of course, the supposed guidance ng DOH and WHO. Tinitignan din po kung kung ang mga intended na beneficiaries or priority groups ang talagang nakatatanggap nito, kasi gusto nga nating ma-affirm na talagang nakakapagdagdag tayo ng access, nakakapag-provide ng access where it is most needed. Pagkakataon din po ito para matignan kung paano ang logistics management ng aming program partner at kung meron silang mga concerns na maaari naming matugunan ang masuportahan. So important din po yung pagtingin ng kanilang record keeping, reporting system. And if it's an NGO partner po, we make sure or syempre encourage na hindi naman po namin mag-require sa kanila na yung mga distribution reports po nila ay naibabahagi po nila doon sa LGU facility kung saan nakalagay ang kanilang program site. Kasi gusto po natin na magkaroon talaga tayo ng complete picture nung coverage ng mga serbisyong ito. So from the monitoring visits, we are able to identify whether we are actually reaching the intended population groups, whether the services are being implemented po ayon sa technical standards, kung meron pong mga operational concerns, and lalo na nga po kung kunyari nakikita nila na mangangailangan pa sila ng karagdagang commodities, then that is the time that we're able to advise them na mag-request po ng top-up, or kung mukha pong magkakasurplus sila at hindi nila madidistribute bago matapos yung taon, we also try to find ways to support them sa pag-reallocate, kasi sayang naman po kung may mga areas or ibang partners na nangangailangan at feasible na
ma-share dun sa mga areas na yun, Nearby, oo. pina-facilitate din po natin. Yun. So, maganda pala, no, yung ginagawang M&E process ng Vitamin Angels para talaga namang matutukan at ma-ensure na yung intended program participants sila talaga yung nakakatanggap, no. And yun nga, meron din possibility na ma-share kapag may mga excess, no, sa iba pang LGUs na nangangailangan din. Bigla ko naisip, Doc OT, kung 1-year grant ito, pwede bang umulit kunyari yung certain LGU na Doc OT, gusto ulit namin maging kulang pa rin yung budget namin next year, baka pwedeng tulungan nyo uli kami. Pwede po ba yun? Uulit sila parang re-enrollment doon sa grant? Renew po actually, renewal of grant. Yes po, we are very welcome po yun. We are happy pag nag-renew po sila. Of course, I also want to emphasize na we are just filling in the gaps kasi mandate naman po talaga ng LG yun, di ba? So, we would like to see yung panahon na they would be needing our support less and less. Pero habang hindi pa po yun nangyayari, we are happy to support them. So, pwede po mag-renew ang isang partner kung nakapagsabit na po sila ng annual report at yung annual report na yon ay kompleto at final. Ibig sabihin, na-account for po yung mga commodities na naibigay sa kanilang grant at wala pong ibang technical or operational concerns regarding their service delivery or program implementation. So generally po, nagko-qualify naman po ang karamihan ng aming mga program partners. And we're happy to say also na, we have a good renewal rate po. It's nearly 80% po ng mga partners namin nagre-renew po every year. Aside, of course, from the commodities that we provide, we also provide technical support through training po and research. So yung mga service providers po, both in government and mga NGOs, we conduct training on vitamin A supplementation and deworming and also on the prenatal vitamins. We focus on the key messages po na kailangan maparating both for the service providers at saka dun sa caregivers ng mga bata at saka yung mga pregnant women. So that's also one support that people or organizations can ask for. So any other plans or any future plans, Doc OT, para mas ma-improve pa or ma-expand ang inyong mga programa? Okay, salamat po sa tanong na yan. Patuloy po namin pinapalakas yung aming relasyon sa aming mga program partners. We try to see kung ano pa po yung pwede namin maisuporta sa kanila. We schedule webinars din also depending on their expressed needs. From time to time, we conduct survey kung ano pa yung mga pangangailangan nila, whether technical or kunyari how they will be able to communicate about their programs and all that. So yun, in terms of maintaining relationships with our current program partners. Patuloy pa rin po kami na nagpapakilala sa mga iba't ibang lugar and iba't ibang organisasyon and local government unit para po malaman din nila na pwede po makipag-partner sa amin. And also, we have this exciting venture ngayon. We are partnering with Helen Keller International doon sa kanilang Barangay First 1,000 Days. Isa po yung social behavioral change platform na kanilang pinilot together with Nutrition International a couple of years ago. And we attended po yung kanilang dissemination forum and we found that it was a very good project, so gusto namin i-adapt and fortunately we have some resources to be able to do that. So currently yun po yung pinapasok namin. So ang pinaka-konsepto po ng Barangay First 1,000 Days ay ang pag-maximize or pag-expand nung peer-to-peer approach kung saan yung mga buntis at saka mga nanay na may children na 6 to 59 months old ay ino-organisa into mother support groups at nagmi-meet regularly, facilitated by a barangay health worker and barangay nutrition scholar kung saan they discuss topics on pregnancy, of course yung MMS po, yung prenatal vitamins, breastfeeding, complementary feeding, and also later on yung kahalagahan ng vitamin A supplementation and deworming. So we are still in our startup phase actually. Magkakaroon po kami ng training
of trainers in the coming month, and after that po may roll out. So yun po yung isang paraan na at i-involve po namin yung mga existing program partners namin. So we're piloting it with some program partners para po as an added value na suporta po namin. And if that works for them and they want to expand and there's still resources available, then we'd like to be able to help them. Kasi po nakita na maganda siyang strategiya para ma-complement yung service delivery and also nutrition education and counseling na nagaganap sa health facility level. Kasi community-based po ito barangay-led po itong mga mother support groups na ito. Ayan, so another initiative from an NGO to further promote and support yung ating tinatawag na infant and young child feeding program sa ating mga communities. And kanina nabanggit na ni Doc Oti, isi-segue ko na gusto nyo pa pong ipakilala at gusto nyo pa makipag-partner sa marami pang stakeholders, no? So papaano kayo pwedeng makontak, Doc, sa mga gustong makipag-share ng resources, gusto makipag-partner sa inyo or humingi ng tulong, yung sinasabi ngang 1-year grant ng mga vitamin A or supplements mula sa inyong organisasyon. Saan po kayo pwedeng tawagan? Meron po ba kayong Facebook page? Meron po ba kayong email address na pwede nilang sulatan? They can contact us at vaphl@vitaminangels.org. So vaphl@vitaminangels.org. Meron din po kaming Facebook page, Vitamin Angels Philippines, at kung saan meron din pong messenger doon na people can give their inquiry. Okay, so with that, maraming salamat. Thank you, Dr. Luz Oti Escobil, ang ating pong Country Program Manager ng Vitamin Angels, sa ibinahagi mo po na update tungkol sa nutrition programs and initiatives ng inyong organisasyon. Kaya mga kanutrisyon, wag po kayo aalis dahil magbabalik pa rin po ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang paalala. Narito na tayo sa Kumain number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation Radio Program na umiere po sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations. At ngayong linggo, ang ating nutrition habit for life ay develop a healthy relationship with food. Ayan, hindi lang pala sa tao, dapat meron tayong healthy relationship, kundi pati na rin po sa pagkain. Yan, so hindi lang talaga relasyon ang dapat inaalagaan, kundi pati pagkain. Ano ba yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng healthy relationship with our food? Ito po, kanutrisyon, yung pagtanggap po sa lahat ng uri ng pagkain. But of course, in moderation yan. Pagtanggap po bilang esensyal at importanteng parte ng buhay natin. Ito yung pag-enjoy at pag-welcome sa pagkain at ang iba't ibang aspeto nito, yung pagiging aware po tayo sa ating dietary behaviors at habits natin at ang pakikinig sa katawan kung kailan ito gutom na or kailan ito busog na. Kumbaga, hindi natin itinuturing na parusa, pampataba, pampahigh blood o chore ang pagkain. Ayon po kasi sa mga eksperto, nakatutulong ito sa pagpapanatilan ng healthy weight, stable energy levels at pag-iwas po sa eating disorders. Ayan. So narito po ang ilang tips para ma-develop po ang ating healthy relationship with food. Number 1, i-practice po yung mindful eating. I'm sure narinig nyo na rin po itong mindful eating in one or in the past episodes po natin. Ang mindful eating po, ito po yung pagiging in the moment, no? Habang tayo po ay kumakain. Number 2, iwasang i-label ang pagkain bilang
purong good or bad. Ayan, pati pagkain po talaga pala nilalabelan natin. Huwag natin siyang laging lilabelan na ito good food or ito bad food. Ayan. Mag-focus po tayo sa balance, moderation at variety ng pagkain kaysa sa taglay na calories nito. Yan, di ba yun ang laging sinasabi ng 10 Commandments, balance in moderation at variety. Number 4, pansinin ang inyong karaniwang dietary behaviors at patterns at mag-isip kung paano ito mapapabuti ito ng dahan-dahan. At syempre, kumonsulta po sa eksperto, katulad po ng isang registered nutritionist dietitian para po sa maayos at personalized na counseling kung kinakailangan po. Kumakain tayo 3 times a day, 7 days a week. O diba, mas madalas pa natin itong makakasama kaysa po sa mga kaibigan at kapamilya natin. Kaya naman sikapin natin magkaroon ng healthy relationship with food. So tara mga kanutrisyon, gawing habit ito para mas enjoyable at mas masustansya ang ating food experience. At yan ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation. Walang isang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment, kung saan mga kanutrisyon ay makikibahagi tayo sa malaman tungkol po sa topic natin ngayong hapon, ang nutrition, mental health. At ako marami nakaka-relate dito. Bukod sa physical na aspeto, may papel din ang wastong nutrisyon sa maayos na estado ng ating pag-isip. Kaya wag na natin patagalin pa. Very informative ang episode natin ngayong hapon. At upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa ating topic, makakasama po natin ngayong hapon ang isa sa mga suking resource person or subject matter expert, si Ms. Jenny Vertadasto, Assistant Professor 1, mula po sa Institute of Human Nutrition and Food ng College of Human Ecology ng University of the Philippines, Los Baños. Siya rin po ay isang clinical dietitian at associate diabetes educator ng Diabetes Center of the Philippines. Magandang hapon, Ma'am Jen, at welcome back sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon po. I am so happy na ma-invite ulit sa inyong programa. Thank you po. Umpisahan na natin ang kwentuhan, Ma'am Jen. Una-una, ano po ba yung tinatawag na mental health at paano natin masasabing mentally healthy ang isang individual? Ayon po sa World Health Organization, ang mental health ay maaari nating ipaliwanag bilang isang kalagayang kagalingan o kagalingan sa kalagayan or a state of well-being ng ating pag-iisip na nagdudulot sa isang individual na makayanan o malabanan ang mga pangkaraniwang hamon ng buhay at nagiging produktibo pa rin kahit na may mga hinaharap na hamon ng buhay. So, tinignan po nila ano ba ang mga tinatawag nating domains o yung mga pangunahing nasasakupan na magandang estado ng mental health, no? So meron po siyang 10, no? So rundown lang natin ng mabilis. Ito ay ang kaalaman tungkol sa wastong pag-iisip o ang mental health literacy. And then mga saloobin ukol sa mga sakit ng pag-iisip o yung ating attitude towards mental disorders. Mga pananaw at pagpapahalaga o self-perception at values, kamalayan, kakayanang mag-aral o magtrabaho, yung tinatawag nating cognitive skills. No? So hindi naman kailangan to yung formal na education. Basta meron kang kakayanang gumawa ng isang trabaho, ay meron kang cognitive skill. At pagkilos, emosyon, pag-uugali, pangangalaga sa sarili. No? So kung
may kakayanan kang panatilihing malinis ang sarili mo, ikaw ay magiging produktibo, yan. So kung kaya mong gawain yan, ito ay isang indikasyon na meron ka magandang mental health. Kakayanang makipagkapwa o makihalubilo at kalusugang pisikal, sexual at mainam na pamumuhay o yung tinatawag natin kabuluhan ng buhay o quality of life. No? So medyo madami po siya. Yung 10 po na iyon. Okay, thank you for that info, Ma'am Jenny. Sana na ilista yun, ng ating mga tagapakinig, no? Sa aspeto po ng nutrisyon, Ma'am Jen, paano po nakaka-apekto yung nutrisyon sa estado ng mental health? Kasi nirandaw nyo nga yung 10 parang checklist, no? Doon sa paano natin masasabing mentally healthy tayo. So, saan po mapasok yung nutrisyon kung gusto natin na lahat noon naka-check? Paano kaya yun? Ayun. So, sa ganang aspeto na iyan, ma'am, pag sinabi po nating mental health, ay parati nating naiisip ang utak o ang brain. Pero, pag tinignan po natin sa ating mga, pag nireview natin yung mga pinag-aralan natin elementary, nung high school, ito po ay bahagi ng tinatawag na central nervous system. So kasama ang utak, ang spinal cord o ang gulugod na konektado sa mga maliliit o yung intricate na ugat o nerves or peripheral nervous system na konektado sa buong katawan. Ang isa sa pinakamahalagang kontribusyon ng nutrisyon sa malusog na pag-iisip o mental health ay ang papel o tungkulin ng sapat o wastong nutrisyon sa pagmementena o pagsuporta sa mga bahagi at structure ng central nervous system. Not only the brain. Opo, ma'am. Pati yung mga ugat o nerves. Okay, Kaya pala very important ang nutrition, sa mental health. Kasi talagang even the smallest, yung pinakadulong bahagi kunyari ng ating ng mga ugat doon pala. Okay. Ma'am Jen, paki-explain nga po sa amin, bukod po sa aspetong mental, yung yung epekto ng pagkain sa ating emosyon. Di ba medyo related siya yung pag sinabi rin natin kasi mental health, yung emosyon natin. So, paano nakaka-apekto yung pagkain? Nagbo-brought ba minsan ng pagkain na kasiyahan sa atin, ng kalungkutan, mga ganun ba? Yes, ma'am. No? So, napakalaki ng halaga o ng role na ginagampanan. No? So, yung mga transmission o yung sa science, ang tawag ay neurotransmitter o mga mabibilis na signal na pinararating sa utak upang gumalaw ang ating katawan gaya ng signal ng gasolina at fuel. Ang katawan natin para po siyang kotse. Kailangan niya ng gasolina. At ang utak, yung gasolina niya ay ang glucose o ang asukal. No? So in terms of sa emosyon, yung gasolina na ito, kapag nagpa-fluctuate po ito, kunyari, nag-empty, parang sa kotse, nag-empty tank, tas minsan full tank, So, masyadong madami yung full tank, madami yung asukal sa dugo. Ito ay nagdudulot po, sabi sa mga pag-aaral, ng mood swings, O yung kakaibang emosyon at pag-uugali. Kapag mabilis ang pagtaas ng asukal sa dugo, nare-release po ang insulin. Ngayon, ang mangyayari pag may insulin, papapasukin niya lahat ng fuel sa tangke ng katawan natin. Bigla naman babagsak po yung sugar natin. So, ang nangyayari po dito, nare-release po ang mga hormones ng stress na tinatawag, gaya ng epinephrine, cortisol. Ito po yung nagiging dahilan kung bakit po minsan may mga tao po pag gutom, madaling magalit. Ay, oo naman. Oo. Oo, ma'am. Ayun. At pag nabusog naman po, so nag-stabilize na po yung mga hormones, nakakatulong yung serotonin para peaceful ka naman, yung mga hormonal changes ay naapektuhan. Isang example lamang to, yung fuel, yung gasolina o yung glucose sa ating katawan o yung karaniwang sinasabi nating asukal sa dugo. So naapektuhan ang brain kasi yun lang ang natatanggap niya bilang gasolina, yung food for the brain na tinatawag. Oo, pala yun. Ayan mga konutrisyon
na-explain ng maayos si Ma'am Jen sa atin bakit tayo parang labing mainit ang ulo pag gutom at kapag nakakain na peaceful na ang paligid. Nasa makatulog tayo dahil sa sobrang gutom. Ayan, so bukod doon Ma'am Jen, ano pa ba yung masasabi natin yung mga benefits no ng pagkamit ng wastong nutrisyon sa ating health? Kasi siyempre, di ba, kapag sinasabi natin na maayos yung kinakain natin, meron tayong access, yun ba nakakatulong sa mental health natin? Hindi ba tayo nagiging masyadong stress pag meron tayong pambili ng pagkain or kaya meron tayong access sa pagkain? Meron po bang ganung mga connection yun or benefits? Ayan, ma'am. No? So, sa inyo pong tanong, no, kailangan sapat po talaga ang pagkain. No? So, yung sinasabi nating fuel, dapat panggalingan nito yung tinatawag nating magagandang klase ng carbohydrates o carbohydrate. Tama ba, Ma'am Jen? Quality. Yung sinasabi natin, quality over quantity or both. Nasa konteksto pa rin siya ng healthy diet. No? So, dapat ang provision po, hindi yung mga simple sugars, more of yung tinatawag nating whole grain. No, yung kagaya ng example nito, fiber-rich fruits and vegetables, no, yung mga oats natin, yung ating mga red rice, yung mga ganun po, carbohydrates, para meron pong sapat na dami ng enerhiya sa buong Tungkol naman po sa benefits ng pagkamit ng wastong nutrisyon sa mental health, na pag-aralan na po iyan, na yung konsepto ng kabuuan ng healthy diet na mayaman po sa mga B-complex vitamins, antioxidants. So mamaya bigyan natin ng example yan. Yung meron pong tinatawag na mga bioactive compounds, ano ba ito? Ito ay yung extra nutrient. Kumbaga sa pagkain may sustansya o nutrisyon. Meron pang chemical na very good sa katawan. Ang tawag natin ay bioactive compounds na napag-aralan na ngayon na nakakatulong upang magkaroon ng magandang cognitive function o paggana ng ating central nervous system. Yung tinatawag na mind diet o yung Mediterranean at DASH diet. So, ano ba yung mga kailangan natin para, kumbaga, pag edad po, halimbawa ng 50s and above, very active pa rin yung ating utak, ang spinal, yung mga nerves, ang healthy at wasto at sapat na nutrisyon pa rin, ma'am. Yung kabuuan ng healthy na diet. Yan, ma'am. Yun, okay. So, kanina Ma'am Jenny, nabanggit niya na yung whole grains, parang complex carbohydrates, yung mga ganyan. Yung nabanggit niya about doon sa DASH diet, yung sa mind diet, may mga specific nutrients pa o pagkain nakabilang dun sa mga nabanggit nyo kanina na nakakatulong sa mental at emotional being, no? Makikiin tayo dun sa nutrients, no? Kunyari po yung carbohydrates, sabi niya, paano po ito nakakatulong? Kung may mga vitamina po na kailangan tayong kainin o dapat na ma-consume, ano po kaya yung mga specific nutrients para makatulong nga po doon sa mental well-being natin? And paano ba ito makukuha? Di ba? Kapag masyadong limitado yung budget. Ayun, oo nga. Yun po yung challenge natin, ma'am. Ang mga specific nutrients, no, una, kailangan natin balikan yung structure ng utak. Alam po ba ng ating mga mahal na sambayan ng Pilipino na ang utak po natin ay 80% na fat. We are majority as fat heads, no? Yung utak natin ay fat. No, so ang unang lista na nutrient ay ang omega-3 fatty acid. No, so ito po ay makukuha natin, no, sabi limited budget. Kasi pag sinabi nating omega-3, karaniwan, nagtataglay po siya ng mga fatty acid, yung EPA at DHA, which is good for the brain. No, nakukuha po siya sa mga fatty fish at mga seafood.
Ang example ay oily fish, kagaya ng salmon, tuna, at yung mga deep sea na mga fish. Ngayon, sa limitadong budget, no, ano ba ang iba pang sources na natural dito sa Pilipinas na mapagkukuhanan natin ng omega-3 kung ito ay galing sa mga isda? No, yung ating mga sardinas, no, hinanap ko talaga ano ba ang mga meron sa Pilipinas, yung tamban, tawilis, yung mga seawater fish natin na iyan, salinyasi, dilis, tilapia, galunggong, at yung mga meron din pong tinatawag natin na plant source, no? So I think ito yung para sabihin nating limited budget, no? So yung mga plant sources ng omega-3 na makikita po sa oil ng mga tuyong butong gulay at mga buto, no? Sa halimbawa ay ang soybeans, ang flax, chia, sunflower at walnuts, no? At ang pinakamarami po dito sa Pilipinas na ginogrow natin ay ang manik, no? Yung mga peanuts. No? So, okay. Oo, kaya ito yung butong gulay gaya po ng mga munggo, no? So itong mga to ay mayaman sa omega-3. Ang kasunod naman, ma'am, no, sa isang chapter kasi, ma'am, yung tungkol sa kailangan ng sustansya, yung mga B-complex vitamins natin. Kagaya ng B1, yung thiamine, B2, riboflavin, B3, niacin, B12, folate, itong mga micronutrients na ito, vitamin D, ay sabihin na natin kaunti lang yung kailangan natin, pero pag nagkaroon po tayo ng kakulangan sa katawan, nalaman na po sa mga pag-aaral na nakakaapekto at maaring magdulot ng depresyon pag kulang tayo sa mga vitamins and minerals na ito. Nagiging agitated o hindi mapalagay, irritable, confused, no? Yung parang minsan nalilito, na malilimutin, no? Yung mga nerve conductors kasi na ito, yung neurotransmitters ay tinutulungan ng ating mga vitamin B complex vitamins at ng mga, in particular po gusto ko mag-focus po sa iron at sa vitamin D. No? So yung vitamin D ay isa pong unique na vitamina kasi not only as a vitamin or a nutrient, no, siya po ay para ring tinatawag nating hormone kasi meron po siyang kakayanan na mag-dumikit or mag-attach sa receptor ng mga cells, no? So hindi lamang naapektuhan niya yung cells kundi tumutulong po ito upang yung mga cells sa ating utak at sa nervous system ay maging healthy. Na pag-alaman po na pagkakulang ka parate sa mga nabanggit natin, lalo sa vitamin D, di ba? Alam po natin, ma'am, na marami po tayong sunshine. Oo, ang vitamin yan dyan lang. So, labas-labas pala ang kailangan. Kailangan lumabas at magpa-araw sa umaga. Ayun. Ito po ay sunshine vitamin. Pero ma'am, sabi po sa mga pag-aaral, hindi porket na arawan ka. Kasi maraming factors na nakakaapekto sa ultraviolet rays kasi yung inactive form ng vitamin D ay nasa skin natin, ma'am, diba? Opo. May mga factors like for example, ang mga African po, mga maiitim po sila, no? Totoo naman, wag magagalit ang African, totoo naman sila. Or tayo po ay kayumanggi. Sinasabi po na yung melanin, which is a protective factor sa skin para hindi po tayo magkaroon ng damage sa UV rays, ay nakakahinder din po sa absorption ng vitamin, yung conversion ng vitamin D through the UV rays. Kaya dapat po ay, di ba sa baby, hinuhubaran po sila. Pag adult ka po, hindi ka naman pwede. Oo, sabihin ito ay nasiraan ng pait. Oo. Kaya ma'am, kinakailangan adequate, no, sa pagkain natin kuhanin. Yung oily fish din, lalabas ulit, no? Yung egg yolk, no, yung mga omega-3 natin na galing sa maliliit na isda, tamban, tawilis, silinyasi, lagi kasing sinasabi, tuna, mahal po ang tuna eh. No? Oo, tama yun. Tayo lagi nakakabili ng salmon. Oo, yun nga una ko naisip, Ma'am Jen, sabi ko nga,
kapag ganyan, mga omega-3, unang naisip agad, yung fish oil, yung capsule pa ha, yung supplement, sabi ko, so kaya ang pwedeng ma-share ni Ma'am Jen, para naman, ayan ma'am, narinig ng ating mga kanutrisyon, ayan ha, so yan, yung mga binanggit ni Ma'am Jenny kanina na mga isda, very, po yan ha, very available, readily available sa mga pamilihan natin, sa ating bayan, pati nga yung nabanggit ng mga putong gulay. Ayan ha, so wala nang rason para hindi natin yan bilhin, mami ha. Yung mackerel, ma'am, yung mackerel ay lagi nating nakikita din yan. No? So, ang rekomendasyon po pala para sa ating mga kanutrisyon ay kumain po ng isda or yung seafood na produkto twice a week. Ang dami po ay mga 8 onsa, meaning po mga 2 dulot. So yung sa kamay natin, for example, ay mga po yan, 1 onsa, yung isang buong palad. No? So kung sa sardinas po, yung isang lata ng sardinas, depende sa sardinas, merong mga 3 or 4 na laman na sardinas. No? So yun. Yung 2 noon ay pwede so, pwede sa twice a week, Ma'am Jen. Yes, ma'am. No? Yan. So, yan ha, mga kanutrisyon, tandaan natin yan ha. Ang kumain ng sardinas, huwag natin sabihin, ay, pagkain mahirap lang yan. Hindi po, mga kanutrisyon ha. Yan po ay omega-3, ma'am. Napaka-yaman pala sa, di ba pati calcium ang Jenny? Yes, ma'am. No, yung calcium at ano pa ba? Meron din siyang protina, ma'am. Kailangan natin ng protina para sa ating brain function. Talaga tayo. Kailangan maghigpit ng sinturon natin. Ayan ha, mga kanutrisyon. Ang mga simpleng pagkain, pero napakahitik pala. Hitik sa nutrients, omega-3, calcium, protina, tsaka nga po yung sinabi kanina ni Ma'am Jen. Ako, ang dami sana na nailista ninyo ha, yung mga food sources na mayaman sa tamang nutrients para maalagaan po ang ating health. Ma'am Jenny, tanong ko naman, yung kabaliktarang aspeto, kung kulang, di ba? Kung kulang sa vitamin D, sa B vitamins na nabanggit ko kanina, tsaka sa omega-3, ano yung magiging epekto naman ito sa ating mental health? Kanina nabanggit nyo na number 1, depression. So may iba pa bang pwede namin tandaan para hindi kami maging aware kami para pag nag-deficient kami sa ganitong mga vitamina, ano yung mangyayari sa mental health natin. Ayan, no? So, ito sa nutrisyon na sabi na nga na maaaring magkaroon ng epekto sa kalusugan ng utak o the central nervous system pagka may deficiency o may kakulangan sa mga nabanggit nating mga sustansya. Yung B-complex vitamins, yung protina, yung atin pong mga bioactive compounds galing sa mga prutas at gulay na tumutulong din sa mental health. No, so maglilid po siya sa simptoma. At right now, sinasabi po na pagka kulang ka parati dyan, no, so maaring makapagdulot din po ng risk or sa kinalaunan, no, pag laging deficient dyan, ay magkaroon ng risk to development ng mga mental disorders. For example po, yung aging na disorder, like for example yung neurologic disorder na Parkinson's disease, no? So nakita ko po yun dun sa research ko. Alzheimer's disease, no? So maaring makadagdag dun sa burden ng risk na tayo ay maaring sa pagtanda ay at risk dun sa mga mental disorders na iyon na sinasabi natin. At yung acute or parang short-term na effect ay yung depression, anxiety disorders, no, yung mga mood swings na tinatawag natin. Especially sa mga narinig ko tuloy ang mood swings, especially sa mga kapapaihan. Diba? Yung sa ating monthly visitor, baka ayun, ma'am, makaka-apekto na baka kailangan natin na magdagdag ng mga ganitong supplement, mga ganitong vitamina at mineral para hindi masyado tayong masungit, di ba? wala tayong masyadong toyo. Sabi nga nila, pag meron tayong monthly visitor natin, di ba? Ito, Ma'am Jenny, ang tanong ko naman yung
healthy relationship, may epekto po ba yung healthy relationship natin sa pagkain? Kasi may naging episode na kami dito, ma'am, na tungkol po doon sa mindful eating. So, it's a healthy relationship with food. Ano po kaya ang somehow epekto nito sa mental health natin? Nakakatulong po ba ito? Yes, ma'am. No, so ngayon, meron po tayong tinatawag na BGM or the brain gut microbiome, no, medyo mabigat po, no. So ano ang sinasabi dito? Sinasabi po sa ating mga pag-aaral na meron tayong parang pangalawang brain. Ito po yung ating gut o yung ating enteric nervous system o yung ating bituka, no. So meron din siyang, yes ma'am, mga neurotransmitters, no. So at meron tayong alaga dyan na mga bacteria na healthy. So tumutulong sila upang magamit ng katawan yung mga iba pang benefits galing sa food, yung mga bioactive compounds. Alam po ba natin na yung kinain nating healthy bioactive compound, for example, yung nakukuhang mga polyphenols galing sa mga grapes, yung resveratrol, kailangang aksyonan niya ng mga bacteria sa gut natin para ma-absorb ng katawan at makatulong sa mental health. No? So kailangan yung kinakain natin ay very healthy. Nandun pa rin sa back to the basics. Basic nutrition, healthy diet, dahil ang ating bituka ay may kinalaman din po sa pag-function ng good mental health. Ayan. O sige, another topic na naman yan na i-discuss natin sa susunod na episode on yan. Healthy gut naman saka yung nutrition. Ayan. Okay na tayo, Ma'am Jenny, sa healthy diet. About naman po physical activity. Ano naman po ang contribution ng physical activity, ng exercise sa mental health at emotional well-being? Ayan. Yan yung gusto ko ring nung nakita ko pa yung mga tanong, tuwan-tuwa po ako dyan. Malaki po ang naidudulot ng physical activity sa ating mental health. Sapagkat every time tayo po ay nag-e-ehersisyo, ay nare-release po ang isang hormone sa pangalan ng mga endorphins. No? So, yung ating tinatawag na serotonin, ang tawag po dyan ay happy hormones. No? So, kapag tayo po ay nag-e-ehersisyo, nare-release yan. At yung nararamdaman mong pakiramdam ng masaya ka, fulfilled ka, no? So nakakatulong po ito sa magandang pananaw at kaisipan, no? So yan po yung epekto ng ehersisyo, not only prevention of heart disease o yung mga alam na nating benefits, but in mental health, happy hormones nare-release siya pag nag-ehersisyo, ma'am. Ayan, magandang explanation nga yun. Ito, Ma'am Jen, ang inyong opinion naman, paano po ba yung mga food supplements, no? Kasi kanina nabanggit niyo about yung mga natural food, no? Okay po ba yung pag-inom, pag-take po ng food supplements, like sa vitamin D, yung mga B vitamins na tabletas, okay po ba yun? Sa tanong po na iyan ay babalik tayo sa pagkain, no? Yung wastong nutrition. Siyempre, ang numero uno bilang tayo yung mga nutritionist sa nutrition ay wastong pagkain. Ngayon, dahil sa pag-aaral, sinasabi nila na ang mga taong nakaka-experience po ng mga tinatawag nating mood dysfunction, problems po sa mental health, cognitive skills, or yung tinatawag natin talagang may sakit sa pag-iisip o psychosis, ay karaniwan po na may paghihirap or nahihirapang mag-maintain ng healthy diet. No, so sa ganyang aspeto po, no, kinakailangan po nilang magkaroon ng supplement. No, so meaning kung kulang ka sa B-complex vitamins at hindi ka naman nakakakain ng wasto o sapat para sa pangangailangan mo, that's the time na kailangan po natin din talaga ng mga nutrition supplements o yung tinatawag nating tableta na iniinom na merong sapat na dami ng B-complex vitamins, ng vitamin D. Pero kailangan po, titignan po natin yung level na ito. No? Yung sapat na dami lamang, wag po yung mega dose. No? Yun yung ayaw natin. Sapat na dami para sa pangangailangan
ng ating katawan. Saka Ma'am Jenny, kailangan i-take natin base sa advice ng health professional, hindi lang advice ng hindi lang advice ng BFF, hindi lang advice ng vlogger na hindi naman health professional, diba? Ayan. So, yan. Sa pangwakas natin, Ma'am Jenny, bago namin pakawalan, nabanggit yun about the importance ng healthy diet, ng physical activity. So, any last practical tips, siguro mga at least 2, na pwedeng nyo i-share sa ating mga tagapakinig para mas maalagaan pa nila ang kanilang mental health. Okay. So, una po, napakahalaga po ng wastong nutrisyon sa konteksto po ng kabuuan ng healthy diet for mental health. So, napakahalaga na meron po tayong tinatawag na pinggang Pinoy. Merong balanse ng pagkain. Meron tayong source ng carbohydrate dahil yan ang food for the brain. Na whole grains. Example po nito ay ang mga oats, red rice, black rice, kung ano mang kulay ng rice. Basta meron pong yung meron pa siyang covering sa gilid. Yun. Mga sorghum, barley, yung hindi masyadong kilalang whole grains, mais, yan are very good sources of energy. Tapos yung mga gulay at prutas ay hindi lamang nagtataglay ng B-complex vitamins at ng mga vitamin A, vitamin D. Ito ay nagtataglay din po ng mga bioactive compounds na kapag naaksyonan ng mikrobyo sa tiyan natin na healthy microbiome ay na-absorb ng katawan at tumutulong para malabanan ang depresyon o yung mga masasamang pag-iisip. So healthy diet pa rin po at exercise. Okay, and so with that, maraming salamat Ma'am Jenny Vertudaso mula po sa Institute of Human Nutrition and Food ng University of Philippines, Los Baños, para po sa hitik na pagbabahagi mo sa aming diskusyon tungkol po sa nutrition and mental health ngayong hapon. At mga kanutrisyon, dyan lamang po kayo dahil nagbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation Radio Program. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mang Moy? Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Hindi lang po masustansya. Siyempre, budget-friendly din ang mga recipe na aming inihahanda sa inyo kada linggo. Basta masarap, healthy, at affordable recipe ang hanap ninyo sa gutyan ng nag-iisang Recipe Princess Laika Lagunero. Kaya naman ngayong hapon, Recipe Princess Laika, ano ang iyong bitbit na recipe sa amin? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng fish pom-poms. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masiguro na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 seconds gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayong ready na ang lahat, let's start cooking! Narito ang mga kasangkapan na gagamitin. Para sa fishball, 2 2/3 na tasa ng tirang isdang hinimay, 1/3 na tasa ng mantika, 2 kutsarita ng bawang na dinikdik, 1 tasa ng tomato sauce. Para naman sa coating, 1 piraso ng itlog na binati, 1/4 na tasa ng all-purpose flour, 1/4 na tasa ng dinurog na tinapay o breadcrumbs. Para sa paraan ng pagluluto, igisa ang hinimay na isda sa bawang at sibuyas. Idagdag ang tomato sauce at lutuin hanggang sa halos matuyo ito. Palamigin at gumawa ng fish balls. Balutin ng breadcrumbs ang fishball at ilubog sa binati na itlog.
Balutin ito sa harina at lagyan muli ng breadcrumbs. Iprito ito sa mainit na mantika hanggang maging golden brown. At ganun lang kadali, handa nang iserve ang ating fish pom-poms. Ihain ito habang mainit pa. Hango ito sa Nutri Recipe Book ng NNC at DSWD taong 2013. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 18 na fishball. At ayan ang aking recipe for the week, Miss Jomay. Thank you, Recipe Princess Laika. Susunod na po ang inaabangan na tanong mo, sagot ko segment, kaya wag kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang paalala. At nagbabalik pa rin po tayo sa One Nutrition, One Nation. Marami ka bang tanong tungkol sa pagkain at nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapang maka-achieve ng inyong nutrition goals? Huwag na kayong mag-alala mga kanutrisyon basta pagdating sa pagkain, kalusugan at nutrisyon, bibigyan kasagutan namin yan sa ating segment ngayong hapon. Naku, kanino naman kayang tanong ang ating sasagutin? At ito ay galing kay Sir Austin. Yan, ang tanong niya. Yan. Napayuhan po ng doktor ang nanay ko na magbawas ng asin para daw makaiwas sa alta presyon. Kaso hindi rin namin maiwasan na bumili ng processed food tulad po ng delata, packed snacks, powdered milk at iba pa dahil kulang kami sa budget at oras. Yan, ang tanong po niya, ano po ang pwedeng gawin para mapili ang produktong pinaka-okay at mababa sa asin? Ayan. Thank you so much, Sir Austin, sa ipinadala mong tanong. At narito po ang ilang tip para mas maging informed at wise ka sa sodium content ng mga binibili ninyo. So number 1, gamitin natin yung nutrition facts or nutrition label na makikita sa likod ng packaging ng mga produktong inyong binibili. Dito po kasi nakalagay yung lahat ng impormasyon tungkol po sa nutrient content ng isang food product, lalo po yung mga processed food. Para sa kaso po ng nanay ninyo, Sir Austin, doon po tayo magfo-focus sa asin na may lamang sodium. Ito kasi, yung sodium po kasi yung content ng asin na naa-absorb ng ating katawan. At ito rin yung nakalagay sa nutrition facts. So, ang general rule natin, ayan, nabubulol patuloy ako, dapat po, hindi mas marami yung dami ng sodium sa dami ng energy or calories per serving. Halimbawa po niyan, kapag yung energy content ng isang serving, kunyari po ng powdered milk, ay 200 calories at ang sodium content naman ay 250 milligrams, masyadong mataas po yung sodium content na yan. Pero kapag 100 milligrams naman po yung laman ng sodium or yung sodium mismo, sa 200 calorie na serving ay hindi siya mako-consider na mataas sa sodium. Kaya hanggat maaari nga din po ay magsama tayo ng whole at fresh food tulad ng mga prutas, gulay at karne sa ating dieta dahil ito yung mga pagkaing pinakamababa sa sodium. Yan, kaya kasama nyo kami, Sir Austin, sa mas informed at mas masustansyang pagbili ng inyong mga food items. At para naman po sa ibang katanungan, mag-comment lamang po kayo sa One Nutrition, One Nation Radio Program, FB page or sa FB page po ng inyong mga Nutri-Eskwela stations at sisikapin namin. Malay nyo, next week po ay yung tanong naman ninyo ang aming sasagutin. Kaya dito lamang po yan sa One Nutrition, One Nation. Magbabalik pa rin po kami. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Manghoy? Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isang oras na naman ang talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos natin ngayong Miyerkules ng hapon.
Muli nagpapasalamat kami sa inyo. Thank you sa ating mga tagapakinig at sana po ay marami kayong napulot na kaalaman kung paano mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at nutrisyon at syempre po ng inyong mga mahal sa buhay. Nais naming muling magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon. Thank you kay Ma'am Jeannie Bertodaso, Assistant Professor ng Nutritional Sciences Division ng Institute of Human Nutrition and Food ng College of Human Ecology mula po sa University of the Philippines, Los Baños, para po sa ating discussion kanina tungkol po sa papel ng nutrisyon sa ating mental health. At thank you din po uli kay Dr. Luz Uti Escobil ng Vitamin Angels sa Philippines para po sa nutrition updates na ibinahagi niya sa atin kanina. And of course, thank you din kay Recipe Princess Laika Lagunero at sa atin pong production staff ng One Nutrition, One Nation radio program, kay Ma'am Sherlyn Postorioso at kay Miss Bea Jacinto. Yan. So, ang magpapahuli sa latest news and updates tungkol po sa tamang nutrisyon, i-like nyo na po ang One Nutrition, One Nation radio program FB page at ng National Nutrition Council official FB page. At isama nyo na rin po sa inyong mga sinusubaybayan sa social media ang First 1,000 Days PH Facebook page para lagi po kayong updated sa mga gawain at programa po ng National Nutrition Council or ng NNC. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Jo May Tonggol po, na tuwin na po ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Bye for now mga kanutrisyon at ingat po tayo palagi. Our town, our radio. Radio Natin.